Okay mga bay, ito panoorin natin yung ginawang rally ni dating Pangulong Duterte sa Dumaguete. Makikita natin dito kung paano siya halos hindi na siya makaakyat sa hagdan para lang mapagbigyan niya itong mga nasa paligid sa kanya kahit hindi niya na kaya, diba? Kahit hindi na siya, imbis na nagpapahinga na lang itong si dating Pangulong Duterte, ay pinagbibigyan niya pa rin para lang pakisamahan itong mga taong ito na sa likod niya. Diba? Sa nakikita ko dito, pakikisama ito pakikisama ni Pangulong Duterte dahil alam niyo na marami pa rin ang humahanga sa kanya ngayon. Dahil makikita naman natin na maraming tao dito sa rally na ginawa ni Pangulong Duterte sa Dumaguete. Diba? Kahit sa kabila ng pagpapakansela ng permit, tinuloy pa rin nila. Ang hindi lang maganda dito dahil makikita mo dito na matanda na talaga siya. 80 years old Tapos na-stress pa siya sa mga ganitong gawain, di ba? Sa ganitong problema. Tapos magsasalita siya, mapupuyat siya. Tingnan nyo naman kung paano siya halos hindi na makahakbang. Paakyat ang stage. Paano kung halimbawa lang bumagsak yung stage na yan? Diba? Nabalian pa siya ng buto ngayon. Sana dito sa mga kakampi niya, sa mga nakapaligid kay Pangulong Duterte, payuhan nyo naman. Huwag nyo nang idamay sa mga ganyan rally na yan dahil kahit kailan wala kayong mapapala dyan. Hindi nyo mapupuno yung mga kung ang gusto nyo ay hikayatin ang mga taong bayan para magrally para against sa gobyerno. Gusto nyo gayahin yung EDSA 1, EDSA 2 ay napaka-imposible na po yun. Napaka-imposible po yun. Dahil nung panahon, wala pong gadget, wala pong mga cellphone, diba? Wala yung mga dota-dota na yan. Kaya marami nang pinagkakabalahan ng mga tao ngayon. Kaya hindi nyo na sila maluloko pa. Hindi na po. Siguro yung mga nagpupuntahan dyan, marami naman nakikita ko sa video, medyo marami sila. Pero, hindi ganun karami. Diba? Hindi katulad, pag sinabi mo kasi na gusto nyo ng people power, katulad ng sinasabi nung dating sekretary ni Pangulong Duterte na si Paras, people power daw, people power mukha mo. Hindi nyo na maluloko yung mga tao pa. People power kayo, gagamitin nyo lang yung tao. Tapos, pag nagtagumpay kayo lang na makikinabang. Hindi makikinabang yung taong bayan dito. Diba? Kaya, hindi nyo na maluloko. Pangalawa, meron na tayong pinagkakabalan yun. YouTube, Facebook, diba? Dota. Higit sa lahat, marami na ngayon, sa mga kalalakihan, mga kabataan, marami na ngayon magagandang babae. Yun yung mga pinagkakawalan. Ito, panoorin natin kung paano si Pangulong Duterte, sabi nila, umulan ng mura. Parang umulan ng yebe, mura. Tapos binanatan ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin natin. Napuno ng mga mura at pambabatiko sa Administrasyong Marcos ang prayer rally sa Dumaguete City na dinaluhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muntik pang hindi matuloy ang programa. Binawi kasi ng LGU ang kanilang permit. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Pasado alas 6 kagabi nang dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Freedom Park sa Dumaguete City para lumahok ng prayer rally. Pero pagdating pa lang sa venue, dismayado na siya. Bigla kasing binawi ng LGU ang permit kahapon at pinasasara dapat ang parke.
Sinubukang kunin ng News 5 ang panig ng LGU ng Dumaguete sa nangyari, pero tumanggi muna silang magsalita sa issue. Ang mga dumalo naman sa rally kagabi, hindi umalis ng Freedom Park kaya natuloy pa rin ang programa. Pagsampa sa entablado, dito tahasang sinabi ni Duterte kung sino sa tingin niya ang nagpabawi ng permit. Ayaw ko ba kung bakit, anong klaseng utak? Nagbigay ka na nga ng permit, binawi mo pa. Kasi tumawag ang Malacanang. Kung ganon ang style ng local government, napakawalang kwenta. Hanap kayo ng iba. Gaya naman ng mga naunang prayer rally, mas napuno ng mga mura at pambabatiko sa Administrasyong Marcos ang mga litanya ni Duterte. Una niya ulit binakpakan ang isinusulong na economic charter change ng Kongreso. Imbes kasi na manghikayat ng foreign investors, may iba raw talagang agenda si Marcos sa Chacha, sabi ni Digong. Pag ginalaw yan, wala nang katapusan. Huwag ka nang tumakbo, huwag mo nang galawin ang konstitusyon kasi magkagulo talaga tayo. Do not ever believe na ikaw yung exception. Kung siya raw ang tatanungin, naniniwala si Digong na palpak ang unang 2 taon sa pwesto ni PBBM. Hindi lang mahal ang bigas. Ang issue ngayon is gutom ang Pilipino. Yun ang dapat nilang bigyan ng atensyon. Hindi naman kita iniinsulto pero yung para sa akin, yung performance mo is or was until now and still is a dismal failure. Basta ikaw lang dyan sa itaas, puro ka English. Nitong mga nakalipas na araw, pinalutang ni dating Senador Antonio Trillanes na maglalabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Duterte, kaugnay sa investigasyon nito sa war on drugs at Davao Death Squad. Sa Hunyo o Hulyo daw ito ilalabas ng ICC. Kaya sa mismong prayer rally, hindi na iwasang maglabas ng sama ng loob ang dating Pangulo. Magsirko-sirko na yung mga tao dyan, tumbling-tumbling na, yung mga anak namin naging bangag na. Nasaan kayo? Nasaan kayo yung panahon na kailangan namin ng tulong? Mga kayo. Tapos pupunta kayo dito, prisuhon, gunin mo. Tagang-tagag itlog. Bastos yung ginagawa ninyo. Bastos yan ko kayo. Bakit sila pupunta dito tapos maghusga? Anong nagawa nila sa akin? Sa atin? Wala! Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Yan yung mga binitiwan ng ating dating Pangulong Duterte. Binatikos ang administrasyon ni PBBM. Pilyor di umano ang 2 taon ni PBBM. Para sa akin po, marami siyang nagawa. Hindi naman pilyor, marami siyang nagawa. Yun nga lang, yung bigas tumaas, pero yung mga bilihin tumaas. Pero sa ngayon, ina-actionan na yan ng ating Kongreso. Diba? Simula nung ginawang hearing dyan sa Kongreso, yung pinag-usapan nila yan dyan, ay bumaba yung gasolina, nag-rollback. Yung bigas, medyo hindi pa, sa susunod pa raw na buwan yata. Magagawa yan. Pero para sa akin, hindi failure. May nagawa ang Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Marami siya. Makikita natin sa SUNA yan, isa-isa niya yan. Diba ba? Kaya lang, dito kay dating Pangulong Duterte, isa na po, magpahinga na lang po kayo. Dahil kitang-kita naman na hindi na po kayo makalakad. Di po ba? Inaalalayan na nga lang po kayo
ang makikinabang po dyan, yung mga nasa paligid mo. Diba? Ginagamit lang po kayo. Kasi kayo po yung popular. Kayo po ang sinusundan ng mga tao. Kung wala po kayo, wala pong magpupuntahan yan dyan. So, sa madaling salita, ginagamit po kayo ng mga nila Roque, diba? Ito, Glenchong. Kasi hindi ka na po babalik, hindi ka na po makakabalik pa sa pagka-presidente, di po ba? In short, ginagamit po kayo. Diba? Ginagamit po kayo. Kaya sana tumahimik na lang po kayo. At saka kung dumating yung arrest warrant, Senador Bato, akuin mo na lang yung kasalanan na yan. Huwag mo nang idamay ang dating Pangulong Duterte. Okay?